Eto, gusto ko lang mag-react. Yes. Hello, Team Unbearable. Gusto ko lang mag-react doon sa mga naglalabasan din naman ng mga opinion ng ibang sites, ng ibang vlogs, na may kinalaman kina John Lloyd Cruz, Daniel Padilla, Liza Soberano, Angel Locsin at iba pa. Lalong-lalo na nga dito kay John Lloyd na may nabasa ako na sinasabi nila na osla na, laos na, hindi na relevant. Kasi sa isang festival recently lang, ngayong November, na may pinalabas siyang isang pelikula sa isang Quezon City Festival ba yun or something, na plapchina daw, walang tao, walang nanood, hindi na naibalik yung ningning ng isang John Lloyd Cruz. Tapos kahit ano pang ginagawa niya ngayon na nagpaparamdam siya sa social media or may mga kaibigan siya sa mainstream media na tumutulong sa kanya para ipalaganapin or ipalaganap ang proyekto niya na ginawa, parang wala daw pumansin. Nakakasad. Sobra akong nalungkot doon sa nabasa ko na yon kasi nga direktang direktang pagpintas or pag-aglahi kumbaga sa isang John Lloyd Cruz na kahit naman din papaano, sabi ko nga talaga namang nagmatter din naman sa industriya by having films or movies na kasama ang kanyang mga ka-love team, simula kay Bea Alonzo hanggang kay Sarah Geronimo, at ang sinasabi nila na wala na at hindi na relevant. Ang sakit, nakakaano. Ako as a fan na minsan din naman naging kaibigan at publicist ni Lloydie, nasaktan ako doon sa komento na yon ng bagong henerasyon ngayon. Talagang iba na ang tabas ng dila ng mga sokmed ngayon sinasabing influencers, vloggers, etc. Kasi nga pag ang sa kanila, ang basehan nila ng success yung alam mo yun box office, visible, magaganda ang kalidad ng pelikula, nananalo ng award, na ibabalik yung puhunan ng mga producers, which is tama naman. But the thing is, sabi ko nga, dumating siguro si Lloydie doon sa punto ng buhay niya na ni-level up niya na ang pagiging artist niya. So, ang ginagawa niya hindi na masyadong commercial, pero binabalanse niya yung commercial aspect and at the same time, yung artistic merit siguro yung gusto niyang palabasin na siguro ang mga fans niya ay hindi ready sa mga ganung bagay. May ganun posible yun na factor. So, kung bakit hindi nag-click yung sinasabing supposedly balik pelikula, pagbabalik movie ni John Lloyd Cruz. In the same manner na yung same opinion or same group na nabasa ko na pinipintasan nila na hindi na rin makakabalik si Angel Locsin kasi nga since pandemic, since mawala na ng prangkisa yung ABS-CBN na nagpalaki lalo ng pangalan niya, nawala na rin siya ng mga proyekto, tas may mga pagkakataon pa na nakikita siya, pinupost siya sa social media na medyo hindi nakokontrol yung paglaki ng katawan niya, paglobo ng katawan kasi nga dahil sa may pinagdadaanan siyang karamdaman na yun ang nagiging epekto ng mga gamot sa kanya. But then nagsasabi na natin, there was a time na talaga man si Angel Locsin nag-lord over din sa television, sa movies, at naging reyna rin siya kahit papano sa mga proyektong ginawa niya. At nakakalungkot nga pag may mga mababasa kami, ako bilang nag-aaral din ng kasaysayan ng industriya ng telebisyon, pelikula, ngayon social media. Nakakalungkot talaga makabasa ng inaaglahi. Aglahi means yung nilalait mo na parang hindi na naging importante yung tao once upon a time. Di ba? Hindi naman. Ibigay naman natin, again, sabi ko doon sa nakaraang kong episode, bigyan nyo ng kredito yung Regine Velasquez sa episode ko. Sabi ko, di ba, for almost 40 years ni Regine sa industry, ang dami niyang naiambag na magaganda, lalo na sa larangan ng musika at concert performance. Ito rin naman, John Lloyd, Angel. Tapos ngayon, nag-segue dito sa dalawang mas bata na generation. Itong si Daniel Padilla at Liza Soberano. Although si Liza naman, she's very active pa rin sa labas ng Pilipinas in terms of mga exposure. Pero hindi na nga kasi ganun kadami ang ginagawa niyang exposure. Unlike nung nandito siya sa Philippines na meron siyang TV show, meron siyang pelikula, meron siyang marami siyang nagagawa. Ngayon kasi, since nagbago na rin siya ng management, based in Singapore ba or something, na ang exposure niya iba, ang mainstream na ang tinatahak niyang landasyon niya. Appear sa mga premiere nights abroad, mag-o-audition sa ganitong Hollywood chuchu, ganyan. Yun siya, but it doesn't mean na
na hindi na siya magaling or hindi na siya sikat, but nag-iba lang nung pakete ng kanyang karera. Kasi feeling niya nagawa niya na yung mga teeny bopper something, yung mga love team na yan, na pinagdaanan niya na yan, stage na yan. So nag-reinvent siya at ito yung resulta. Kung hindi man siya sumisikat, hindi na natin problema yun. But the thing is, yung bata may gusto pang patunayan at may gustong i-achieve. In the same manner, itong kay Daniel Padilla, ito talagang nalumo ko sa mga nabasa kong komento kasi parang simula nga ng lalo ngayon naka 1 billion na itong Hello Love Again ni Catherine at saka ni Alden, pinuputakti talaga si DJ na mga negative na reactions na ayan, siguro nakita mo na talagang wala forever, na kung noong araw, ikaw yung katambal ni Catherine sa mga box office movies, lahat ng pelikula ninyo, mga record-breaking movies, hindi bumababa ng 100 million ang kinikita. O ngayon, wala ka na. May mga ganun silang patutsada kay Daniel na nakakalungkot, nakakasad. Kasi nga, with all fairness, ito diretso ko din sasabihin, hindi rin naman magiging Catherine Bernardo si Catherine kung hindi rin naman siya natulungan o hindi sila nagkatulungan ni Daniel Padilla, hindi ba? Diba? Hindi naman nagsimula si Catherine, in all fairness naman. But the thing is, again, sabi nga natin, nagle-level up. O diba, pinapareha sa iba, ganyan-ganyan. Hindi naman ibig sabihin na napag-iwanan itong si Daniel. Kasi nga si Daniel, andyan pa rin. Although hindi na nga kagaya dati na kaliwat kanan ang mga proyekto. Kaya ito challenge sa'yo, DJ, ito sa pagbabalik TV mo via incognito at may pelikula ka pang ginagawa. Actually, sobrang pressure ito sa isang Daniel Padilla kasi nga magsusolo siya or kung hindi man maipapartner siya sa ibang ka-love team or sa ibang kapareha, ibang leading lady na malayo na doon sa nagawa ng Katniel, ng Catherine at Daniel Padilla na sa nagawa ngayon ng Katden na talaga namang record-breaking naman din talaga yung Hello Love Again. So, hay nako, gusto kong i-address itong episode na to, yun nga, dun sa mga nagmamarunong naman dyan, na mga vloggers, na mga influencers kuning-kuning na ginagamit yung John Lloyd Cruz, Angel Locsin, Liza Soberano, Daniel Padilla, na porque hindi lang siguro sumasakto or sumaswak sa mga gusto ninyong mangyari or makita sila sa mga gusto ninyong kakitaan, sinasabi nyo ng laos, hindi na relevant, hindi nag-level up, etc. etc. Huwag ganun. Kasi ako, bilang isang vlogger din naman, gusto kong sabihin din naman na ako naman ay nagpapaka-decent enough para ibigay din naman yung kredito para sa kanila. Kasi si Jen Lloyd, talagang once upon a time, was really a big superstar. Halos 2 dekada din naman siyang namayagpag dyan mula sa telebisyon hanggang sa pelikula, naging box office king, naging best actor din naman siya at magaganda rin naman ang mga obrang nagawa niya at ang dami rin namang mga kaban na napayaman niya. In the same manner na si Angel Locsin ganun din, especially noong mga time na nagdadar na siya at talaga namang gumagawa siya ng mga movies na talaga namang nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy. Di ba? And Liza Soberano na ngayon ay patuloy na, nag-ibang level nga lang siya kasi hindi na natin siya nasusubaybayan ng ganung katindi na nasa ibang lugar. And itong si Daniel, abangan natin ang pagbabalik niya. Something like that. Pagbabalik, hindi naman actually pagbabalik, but yung pagpapalabas ng mga proyekto niya na Daniel Padilla na wala na yung inaasahan natin mga love team or ka-leading lady na nasanay na tayo na nakikita kasama niya. So yun lang. So sana man po maging parehas kayo. Hindi ko naman po kayo dinidiktahan or what, pero yung paggamit ng mga salitang minsan ay sana pinag-iisipan din natin na lalo pat kilala itong mga personalidad nito na marami rin namang nagawa at naiambag sa ating lokal na aliwan. Ibigay natin sa kanila yon. Dahil binibigay ko naman po sa inyo ang kaligayahan at kasiyahan na dito lamang ninyo po sa Unbearable Channel matatagpuan at mararamdaman mula sa inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nebus! Nagpapasalamat!